Eto, Pinky, hindi nakatiis mga kadonatics. Bumanat din kay Senator Marcoleta. At oo nga mga kadonatics, bumanat siya. Pero sinagot ni Senator Marcoleta. Grabe yung banat ni Pinky dito mga kadonatics. Di basta-basta ay talagang guilty na guilty yung datingan niya mga kadonatics. Eto, pakinggan natin. Ay nako. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, eh kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, Anong klase yan? hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy? Tama. Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity. Yan. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si saldi ko lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostilled sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon. Eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po niyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo, sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution, at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio, at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang naggagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President, with due respect? Well, as requested, if you would like to respond. Grabe mga kadonatics, ang ganda. Diba? Supalpal siya. Supalpal. Kasi alam na natin mga kadonatics na they are trying to hide evidence. Ayaw nilang ipatawag yung mga resource person na nagtuturo kay Romualdez at kay Bongbong Marcos. Doon pa lang malalaman na natin mga kadonatics na itong si Ping Lacson ay isang traidor din. Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already
written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including Namria, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by Namria, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. Nako. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. Yan lang yun. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako nung mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatayang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 29. hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado Kasi, sa sinasabi ko. no, Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Sinong Alam po Kaya ninyo- sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung President. nanggagaling sa kanya, Mr. President. Si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into Yeah. motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Ay, nako. Kawawang Lacson. Sige, ha? Mag-privilege speech ka pa tapos kinaber mo na lahat ng mga issue. At Senator Marcoleta lang lahat ng mga binanggit mo. Ngayon, pahiya ka tuloy. Pahiya. Well, anyway, mga kadadatics, may continuation to. Thank you so much and goodbye.